Following po the procedures of the Lookout Bulletin, kino-ordinate po natin ito sa Department of Justice at nakumpirma po natin na wala pong bagong labas na HDO or warrant of arrest po laban sa kanya. Kaya po clear din po siya ng Department. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Andito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin kanina binalita mga kababayan, former secretary ng DPWH mga kababayan ni si Manny Bunuan, nakaalis na ng bansa mga kababayan. At ito yung pag-uusapan natin. Secretary Manny Bunuan mga kababayan, pinatakas nga ba ng Malacanang? Oo, at ito pa mga kababayan, yan yung isa sa mga katanungan na sasagutin natin ngayon. Stay tuned kayo hanggang sa ulit. Ito pa mga kababayan, ombudsman at iba pang ahensya ng gobyerno kasabwat dito sa pagpapatakas kay Secretary Manny Bunuan. Oo, yan yung dalawang mga katanungan na sasagutin natin ngayon mga kababayan dito sa ating reaction video ngayon mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa ulit. Ito, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa lumabas na balita mga kababayan. Ito, may papakita tayong video dito mga kababayan. Ito, share natin. Sana yung ito. 5 days ago mga kababayan, may recommendation dito na galing sa ICI and I think alam ng marami ito. Okay, pakinggan natin. By the way, bago natin i-play mga kababayan itong video na ito, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito po, 5 days ago, or sabihin na 6 days, 5 days ago mga kababayan, ito yung rekomendasyon ng ICI. Ito pakinggan natin. And the Government Procurement Reform Act. In addition, the Commission will recommend that the Ombudsman assess whether there is potential violations of the Code of Conduct and ethical standards for public officers and employees. They also exist on the part of DPWH Secretary Manuel Bunuan, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Again, the Commission emphasizes that it does not make categorical findings of guilt and that this responsibility for the attorney exists and rests with the proper authorities. This interim report is intended to assist in ensuring accountability in our infrastructure program and in protecting the integrity of public funds. I just like to repeat, honesty is the best policy. No one is above the law. Thank you. Ayan mga kababayan, napakinggan ninyo. So ito 5 days ago, nirekomenda ng ICI mga kababayan ni si Secretary Manny Bunuan or former Secretary DPW Secretary Manny Bunuan, former Undersecretary Cathy Cabral at former Undersecretary Roberto Bernardo mga kababayan ay kakasuhan. At in fact, ang kakaso nga ang recommendation nga nila laban sa kanila mga kababayan ng ICI ay gross negligence lamang. Okay? Kasi mga kababayan, base ito sa mga dokumento, base ito sa mga resulta ng investigasyon ng ICI na pumirma at pinayagan ng mga undersecretary sa secretary na ito na mangyari itong ghost projects. Okay? At ito mga kababayan, ito ay rekomendasyon nila sa ombudsman na imbestigahan dapat ito. Okay? Ilang beses ko na sinabi dito sa ating channel mga kababayan na most likely, itong investigasyon na ito, iniiwas dito kay Secretary Manny Bunuan at Undersecretary Cathy Cabral. In fact, hindi lang ICI mga kababayan ang sinabi natin, pati Senate Blue Ribbon Committee. Ilang beses nang sinabi ni Senador Marcoleta mga kababayan na dapat tanungin si Undersecretary Cabral dahil doon sa kanyang text message kay Senator Tito Soto.
Pinag-usapan na din natin yan dito mga kababayan na kung saan yung text message ni Cathy Cabral kay Tito Soto na naghingi ng priority projects na gustong ipasok sa NEP ay nagpapakita mga kababayan na hindi lang yung first time na nag-message si Cathy Cabral kay Tito Soto. And most likely, meron ng nakaraan or mga successful transactions itong dalawa. At ito na nga, sinabi natin na itong Senate Blue Ribbon Committee pinalagpas yung pagkakataon na matanong itong si Undersecretary Cathy Cabral mga kababayan kasi malalaman or posibleng makikita natin ang mga koneksyon ni Cathy Cabral sa mga congressman at iba pang mga senador mga kababayan. At ito ngayon, si UC Cabral, alam natin na may koneksyon din ito dito kay Secretary Manny Bonoan. At the same time mga kababayan, pinag-usapan din natin dito sa ating channel na kung saan si Manny Bonoan mga kababayan, isa sa mga nag-inform kay PBBM tungkol dito sa mga hindi maipaliwanag na mga budget insertions. Okay? So ito ngayon. Yun nga, pinag-usapan din natin na pagkatapos mag-inform ni Manny Bonoan kay PBBM tungkol dito sa hindi maipaliwanag na insertion sa DPWH, yet hinintay ni PBBM na magkaroon ng zona at doon pa niya pinuna. Pagkatapos nun, gumawa pa siya ng website, hindi agad-agad nag-imbestiga. So, pinapakita lamang ni PBBM mga kababayan na ang kanyang aksyon dito ay hindi masasabi nating walang urgency yung paghahanap ng accountability dito ni PBBM. And unfortunately, nakikita natin na ang ginagawa niya dito ay pinapatakas niya yung mga taong involved dito, lalong-lalo na yung mga taong posibleng makapagtuturo na siya mismo ay involved dito. Paano natin nasabi? Unang-una si Zaldico, mga kababayan. Nasaan ngayon si Zaldico? Diba? Again, nag-inform na si Manny Bonoan mga kababayan as early as February or March. Si Zaldico nandito pa sa Pilipinas nung time na yan. Yet, alam na ni PBBM nung time na yan na ganito ang nangyayari sa budget at sa DPWH. So ngayon, nung nalaman ni PBBM ito, pinaalis nila si Zaldico. Until now, hindi natin alam kung nasaan si Zaldico. Ngayon, lumalabas na si Zaldico ay nakapaghatid ng pera kay Martin Romualdez. Di ba? At si Martin Romualdez, pinsan ni PBBM. Most likely si Zaldico at si Martin Romualdez ay benefactors ng bagong alyansang Pilipinas nung huling eleksyon mga kababayan. At ito ngayon. Again, hindi mahanap-hanap si Zaldico. So nakikilala ngayon itong Marcos Jr. administration mga kababayan na nagpapatakas ng mga taong posibleng makapagtuturo sa kanila. At ito, kanina mga kababayan, ito, may balita. Pakinggan natin mga kababayan. Ito, galing ito sa DZRH mga pakinggan natin. Kumpirmado po ba na By the way, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito ng bansa at kung kumpirmado po kailan lumabas si Secretary Manny Bonoan? Yes, ayan mga kababayan ha. Kanina ito. ngayon lang po, kalalabas-labas lang po. Ngayon lang po, kakalabas-labas lang po. 7 hours ago ito mga kababayan. Ibig sabihin, again, itong video na ito, pinakita natin 5 days ago ito. 5 days ago, nagrekomenda ang ICI sa ombudsman na kasuhan or imbestigahan si Manny Bonoan, Cathy Cabral, at Roberto Bernardo. Roberto Bernardo ba? Tama. Basta si Undersecretary Bernardo mga kababayan. Tapos kanina, 5 days ago,
5 days after na may rekomendasyon na kasuhan si Manny Bunuan, nakaalis ng bansa. Ito, patuloy muna natin mga kababayan. This afternoon, umalis po, we are confirming the departure of Sec Manny Bunuan. Papunta po siya ng Estados Unidos. Siya po ay subject ng Immigration Lookout Bulletin. At following po the procedures of the Lookout Bulletin, kino-ordinate po natin ito sa Department of Justice. At nakumpirma po natin na wala pong bagong labas na HDO or warrant of arrest po laban sa kanya. Kaya po clear din po siya ng Department of Justice for departure. Ayan mga kababayan. Sinong nagpaalis? Di ba? Kasi mga kababayan, ito ha. Ang tagal na nasali ni Secretary Manny Bunuan mga kababayan dyan sa Lookout Bulletin. Okay? I think naipaliwanag na ng marami at naipaliwanag na rin dito na sa ating channel na yung Lookout Bulletin po ay hindi po yan whole departure order. Magkaiba po yan. Yung Lookout Bulletin, minomonitor lang yung destination mo kung aalis ka ng bansa. At kung aalis ka ng bansa, hihingi ng permiso or permit or approval ng DOJ at ng nag-request ng Lookout Bulletin. At sa pagkakaalam natin mga kababayan, ang Senate ang nag-request na isali si Secretary Manny Bunuan sa Lookout Bulletin. At ito ngayon mga kababayan, sinabi ng spokesperson ng Bureau of Immigration, sinunod nila yung proseso. Ano yung proseso? Maghingi ng permit sa DOJ. Saan? Under ang DOJ. Under ng executive mga kababayan. Ngayon, pinayagan ng DOJ umalis. Diba? Ito yung katanungan. Ang dami nating katanungan dito mga kababayan. Unang-una, pagkatapos mag-request, or kahit sino man nag-request, I might be wrong mga kababayan ha, kasi sa pagkakaalam ko, yung Senate ang nag-request na isali si Secretary Manny Bunuan sa Lookout Bulletin. Kung hindi man ang Senado mga kababayan, most likely yung DOJ. Kailan pa ito? Sa pagkakaalam natin, more than a month na ito mga kababayan. Anong ginagawa ng DOJ? Ha? Anong ginagawa ng Ombudsman? Pagkatapos ng request ng Lookout Bulletin. Hindi ba sila nag-imbestiga? Hindi ba sila nag-lifestyle check ni Secretary Manny Bunuan? Di ba? At bakit until now, wala pa rin na isasampang kaso laban dito kay Secretary Manny Bunuan? Kasi mga kababayan, kailangan yung kaso para magkaroon ng whole departure order. Ang magre-release kasi ng whole departure order ay yung korte. Kaya kailangan masampa yung kaso. Kasi simple naman mga kababayan. Kahit sabihin natin, last month lang nakapag-request ang Senator, ang DOJ na maisali si Secretary Bunuan sa, anong tawag nito? Lookout Bulletin. Hindi sana pagkatapos agad-agad, nag-lifestyle check na kaagad sila. Ha? Para man lang mga kababayan, kung hindi pa man kayang kasuhan dito, in relation dito sa, anong tawag nito? Flood control issues ng DPWH, at least mga kababayan, makasuhan in relation dito sa kanyang mga hindi maipaliwanag or posibleng hindi maipaliwanag na kayamanan. At paano yan? Through lifestyle check mga kababayan. Dito natin makikita na talaga itong Marcos Jr. administration mga kababayan, hindi ito interesado na kasuhan itong mga taong mga kaalyado nila na involved dito sa flood control issues. Ito na nga, si Zaldico, sabi ko na nga, ilang beses ko nang sinasabi dito. Hindi nila makansila yung passport ni Zaldico. Bakit? Kasi daw, wala pang kaso. Bakit wala pang kaso? Kasi kailangan ng matibay na ebidensya
dito sa involvement ni Zaldico sa flood control anomalies. O sige, tanggapin natin. Pero bakit yung ibang ahensya, including BIR and Ombudsman, BIR muna, bakit yung BIR hindi nag-iimbestiga dito sa mga tax remittances ni Zaldico sa kanyang kumpanya or sa kanyang personal na kita, mga kababayan? Kasi ang dali niyan. Diba? Bumili ng air assets. Ilang air assets yun? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang daming air assets. Billions ang presyo nun. Diba? O pwede pa magtingnan sa BIR kung nagbabayad ba ng tamang tax. Kasi mga kababayan, sa pagkakaalam natin, marami tayong natanong tungkol dyan, lalo-lalo na yung mga business owners nga, diba? Halimbawa, para hindi sila makapagbayad ng malaking tax, ina-underground yan, mga kababayan. Ina-underground sila ng mga tuuhan ng mga BIR. Halimbawa, 1 million dapat yung babayaran mong tax. Merong mga taga-BIR dyan, kakausapin yung mga may-ari ng mga businesses na yan. I-negotiate nila yan. Halimbawa, ganito, 1 million dapat. Pwede bang 500,000 na lang? Sasabihin niya ng empleyado ng mga BIR. 500,000 na lang, sir. Add ka lang ng 200,000. Para saan yan? For the boys na yan. Ikaw, businessman ka, instead na magbabayad ka ng 1 million sa tax, papayag ka na lang ng 500,000 or 700,000, at least save ka ng 300,000. Diba? Saan pupunta yun? Di isa bulsa ng mga empleyado. Marami dyan. Ito billions pinag-usapan dito kay Zaldico. Yet, hindi pinagalaw yung BIR para hindi makasuhan si Zaldico at hindi makansela yung passport niya. The same thing dito kay Manny Bunuan, mga kababayan. Eto, Ombudsman. Ito, trabaho ito ng Ombudsman. Kaya nga natanong natin, mga kababayan, pinatakas ito. Unang katanungan natin, Malacanang nga ba nagpatakas kay Manny Bunuan? O bakit pinayagan ng DOJ na umalis si Manny Bunuan? Kasi walang hold departure order. Sa pagkakaalam, sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, pwede namang pigilan or hindi aproban ng DOJ, mga kababayan. Kasi nga may lookout bulletin. Again correct me if I'm wrong. Yan nga yung purpose, isa sa mga dahilan kung bakit inilagay sa lookout bulletin. Kasi kapag aalis ng bansa, hihingi ng permiso. So pwedeng hindi i-approve, mga kababayan. Ganyan yung ginawa nila kay GMA, Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan, na ang DOJ ay si Secretary Laila de Lima. Pinigilan ni Laila de Lima si GMA. Nagawa nga ni Laila de Lima, mga kababayan. Bakit hindi ginawa ng Marcos Jr. administration? Wala akong ibang dahilan na nakikita, mga kababayan, kundi ito talaga, pinatakas ito. Posibleng hindi kayo mag-agree sa akin, walang problema, mga kababayan. Ito, opinion ko ito. Kasi pwede nga naman, napigilan. Kung mapigilan ng DOJ, kung magre-reklamo si Manny Bunuan sa Supreme Court at maglabas ng TOR, din pwede. Di ba? Yet, bakit pinayagan? Kasi, mga kababayan, posible, kasi ito sekretary ito ng DPWH, malapit na ito sa executive. Isang hakbang na lang, mga kababayan, presidente na. Diba? So palapit na ito. House Speaker Martin Romualdez, Secretary Manny Bunuan, mga isang hakbang na lang itong dalawang to, mga kababayan, at presidente na. Diba? So kaya, kailangang paalisin. So dito ngayon, pangalawang katanungan natin. Involved ba dito yung ombudsman at ibang ahensya? Sa sinasabi ko, BIR, bakit hindi inimbestigahan? Si Zaldico. Tapos ito ngayon, Manny Bunuan.
Well, sabihin natin, wala negosyo si Manny Bunuan, kaya posibleng hindi pwede maimbestigahan. Pero may sinabi si Sping Lacson, mga kababayan, na posibleng involvement dito ni Manny Bunuan. Ang tagal na nun, July pa nun, o September pa, August, sorry. Yet until now, yung ombudsman hindi nag-imbestiga or nag-lifestyle check dito kay Manny Bunuan. And in fact, until now, ni isa wala pang nakasuhan yung ombudsman sa Sandigan Bayan. Lahat under preliminary investigation. Na kung saan mas madali sana ito kasi pinirmahan. May documentation ito, may pirmahan ito dito sa level ng undersecretary at secretary mga kababayan. Yet, ayan, kanina lang, pinaalis at nasa Amerika na. Di ba? So, ayan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? I-comment nyo dyan kung anong masasabi. Again, yan yung nakikita natin dito. Unfortunately, ito'y nagpapatibay ng paniniwala natin mga kababayan na sa Marcos Jr. administration ngayon, walang mangyayari sa mga involved dito or sa mga malalaking involved dito sa flood control anomalies ng DPWH mga kababayan. Mukhang masasabi natin mga kababayan na tama nga si VP Sara dito na kung saan itinatag yung ICI para lamang kontrolin nila yung naratibo dito mga kababayan. Kaya ang ICI aminado na sila mismo hindi nila kayang makasuhan yung or maikonekta itong nangyayaring issue dito sa infrastructures ng DPWH at doon sa mga mambabatas kasi walang ebidensya. So ngayon, yung mga babatas nagiging proud na ulit, lumalabas na ulit, humaharap na sa media, nagsasabi walang ebidensyang makapagpatunay mga kababayan. Yan nga yung problema dyan. Pero of course, tandaan natin, hindi ibig sabihin na walang ebidensya, magkukonekta dito, hindi na sila gumawa ng masama. It does not follow. Posible ngayon mga kababayan na walang ebidensyang pwedeng magamit sa korte pero merong mga taong witness dito mga kababayan na most likely natatakot lang. Halimbawa, kagaya ng mga Diskaya. Ngayon, iniipit at tinatakot. Diba? Pero of course, hindi pa rin pwedeng kasuhan kasi nga, sasabihin nila, walang matibay na ebidensya na pwedeng gamitin sa korte na para idiin itong mga lawmakers na ito. So again mga kababayan, hanggang ito nakikita natin, time ni Marcos Jr. ito, lahat ng mga kaalyado na involved dito na posibleng makapagkonekta dito sa kay Marcos Jr., kay PBBM, mapapawalang sala ito or papailisin ito ng bansa. Again, i-comment nyo dyan mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. And then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.